Bago pa man nga po mga idol magsimula ang Paris Olympics, kinontra na nga po ni Paul Pierce ang storyline na si LeBron James ang best player ng USA since naniniwala ito na si Jason Tatum ang pinakamagaling na malalaro ngayon sa kanilang team since eto nga daw po ang defending champions. Ngunit sa isang iglap, bigla na lamang nga po siyang napahiya sa kanyang ginawang argumento matapos itong ibangko o hindi man lang paglaruin ni Coach Steve Kerr laban sa Serbia. Yes mga idol, literal, ginawang reserve ng USA si Tatum at ang masakit pa dyan kahit man lumamang na sila ng mahigit sa 20 plus points, bangko pa rin nga ito. Hindi nga kayo dapat pang magtaka bakit pinagtatawanan siya ngayon. May ilang mga fans ang pinambabati ko si Paul Pierce dahil napatunayan na mali ang pinagsasasabi nito noon kay Jason Tatum ang best player ng Olympics. Pero pumalag rin naman dito si Paul Pierce nang sabihin nito na si Coach Steve Kerr ang may kasalanan ng pagbangko kay Tatum. Hindi rin naman nga ito magaling na head coach since binubuhat lamang nga daw siya ng kanyang mga superstar player simula noon pa. Bago yan, ang video ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan sa NBA, PBA, MPBL at ngayong Paris Olympics at iba pang sporting events. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Simple lang, pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang inyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya ng responsable. Maliban nga po kay Paul Pierce maging ang kanyang kapartner na si Skip Bayless, hindi pa rin naman natitigil sa pambabatikos sa mga miyembro ng USA kahit nanalo sila kontra sa Serbia. Sa katunayan, patuloy pa rin naman nga nitong binabati ko si LeBron kahit man maganda ang performance nito matapos niyang sabihin na mas pipiliin pa rin naman nga diyan si Durant kaysa kay LBJ pagdating sa mga big games. Tinanong rin naman ito bakit nga ba naglalaro pa rin si LeBron hanggang sa kahuli-hulihang minuto ng kanilang game sa Serbia kahit tinambakan na nila ito ng lampas sa 20 points. Ika nga'y mukhang gusto nga daw talaga ni LeBron na mag-stat pad at gumawa ng napakalalaking numero upang mahabol niya si Michael Jordan sa international games. Pero agad rin naman nga pinagtanggol ng mga fans ang ginawang ito ni LeBron at ng USA dahil hindi kagaya ng NBA, napakahalaga ang point differential sa mga laro sa Olympics since dito nga magbabase ang FIBA sa rankings kapag merong tumabla sa kanilang grupo. Kaya ang ginawang post lamang ni Skip Bayless nagpapatunay na wala itong alam sa basketball lalo na sa FIBA rules. Samantala, ibinulgar nga po ngayong araw tinanggihan ng front office ng Portland Trail Blazers ang offer ng Lakers sa kanila na si D'Angelo Russell. Dahil dyan, wala nga pong iba pang magagawa si Pelinka kundi gumawa muli ng bagong package para makuha si Jeremy Grant. Pero ayon sa inilabas na balita, hindi rin naman magiging mahirap para sa Lakers na magkaroon ng trade package na iaalok sa Blazers gayong ayon sa isang insider. Kakailanganin lamang nga po nila ditong ibigay sina Rui Hachimura, Gabe Vincent, Cam Reddish at ang kanilang 29 first round pick. Yes mga idol, kung pagsasamahin nga natin ang kontrata ng mga nabanggit na player, matatapatan nila ang kasalukuyang sweldo ni Jeremy Grant. Sa madaling salita, mas magiging madali lamang para sa Lakers ang pagkuha sa kanya kung sakali mang pumayag ang front office na i-trade ang at least isang future first round pick para sa igagaganda at ikalalakas ng kanilang lineup next season. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.